may isang nag-booking na nayamot daw kay Smugs ang pinuntahan nila recently, okay? So, galing abroad si Smugs, alam nyo naman, tinalo na talaga, mga tat kuya, parang si Samuel Bilibit, si Kuting, di ba? The most traveled president. Si Ramos yan dati, mga tat kuya. Si Ramos mahilig sa state visit. So, siguro si Ramos, kapanahonan niya, baka may mga ipinupuslit din itong mga crates, no? At kung ano man ang mga dapat i-depositong yaman abroad. Kasi kung dito i-deposito sa mga local banks natin, mga tat kuya, baka may magmimosa, tama ba? Baka may magchismis eh. Kasi halimbawa, si Ramos nung buhay pa si Ramos, hindi ako sure eh. Halimbawa, ang isang presidente ay maraming malaki ang deposit, say sa Metro Bank. So, baka mamaya yung mga managers, di ba, at kung sino mga empleyado doon, alam nyo ba ang biggest depositor natin dito ay si Anes, si Ramos, or si Kuting, halimbawa. Baka mamaya mapag-usapan sa Christmas party ng Metro Bank, di ba? Tapos may makarinig or may kaibigan na nagyayabangan, halimbawa may kaibigang manager ng Security Bank or HSBC, itong manager ng Metro Bank, nagpapayabangan, uy, sino yung mga kilala nyo talagang apakayaman sa atin? Sino yung inyong biggest depositor, ha? Ganyan. Ay, naku, si Ramos lang naman. Ay, naku, si Kuting lang naman. So siguro ang mga technique nitong mga yawang mga politiko mag-deposit ng kanilang mga yaman sa offshore, di ba? Or offshore ang pagdi-deposit sa mga Swiss banks and whatnot. Siguro si Ramos noon, well-traveled rin. Si Ramos ang pinakakilalang lakwatsero noong araw, tinalbugan ni Kuting ngayon. 2 years pa lang si Kuting, ang dain ang naikutan. Puntahan natin yan mamaya mga ate at kuya. I-discuss natin yung mga biyahe ni Kuting kung saan-saan at ilang beses na nakapagbabalik-balik sa abroad si Kuting. Buti sana kung isang state visit lang sa Anemika tapos na, si Kuting nakakapagpabalik-balik doon ng 4 na beses, pauli-uli. Ngayon babalik naman ng Switzerland ng inanitan. May inimbitahan kasi ni Zelensky. Kuting, mali yung hakbang mo kay Zelensky, pag-uusapan namin yan mamaya. Ramdam mo na, Kuting, na wrong move ang mga pinagagagawa mo, bangag ka kasi, no? Mukha kang bangag. Ano nakakapagpabangag sa'yo? Alcampor dyan sa mga, yung mga, Alcampor ba yan? Yung mga mothballs dyan sa mga cabinet or mga aparador sa Kamangyang, ha? Yan ba yan? Thank you so much po, Pinay to from Japan. So, ito namang si Smugs, allegedly, pinuntahan, nung nag-travel na naman, galing ng Singapore, galing ng Brunei, so hindi natin alam kung anong bansa ang pinuntahan, pero yamot na yamot po ang kanilang pinuntahang bansa kay Smugs. Bakit kaya? Well, kay Smugs lang baga. Well, si Kuting naman, medyo, naman yan no? Pangiti-ngiti, ganoon. Kahit na plastic na yung ngiti, tumatabingi na ang mukha, ngiti-ngiti pa rin, friendly kunwari, di ba? O kahit na nakakarinig na ng batikos, ngiti-ngiti pa rin. Nga pala, feeling rockstar. May isang video si Kuting, I think in Australia, na yung isang Pilipina, nagbukas si Kuting ng kanyang ng window ng kanyang sinasakyang kotse, and then tuwang-tuwa yung Pinay na, oh my God, the president! Baka stage nga yun eh. Feeling ko drama lang yun. Nakita ko, sabi nung oh my God, the Philippine president! Sabi ng isang Pilipina na nasa Australia yata. I think that's in Australia. My God, oh my God, oh my God, we're seeing in person the Philippine president! Sabi, feeling ko, etchos palaka yung mga tatuya. Katsaringan, katsarutan, staged. Si Kuting naman, hello. Parang honor talaga doon sa isang Pinay na nasa Australia na nakita niya ang presidente ng Pilipinas. But anyway, never mind. So, sa recent travel, saan ba nanggaling si Anes, si Kuting at Butod nitong nakaraan? 'Di ba sa Brunei nga and sa Singapore. So, pinupuri talaga si Smugs na mukha namang suman, mukha naman talagang suman. Parang narinig ko kay Miss Maharlika kanina, nag-vlog siya kanina, di ba? Mukha daw suman. Sabi nga ng iba, si Smugs daw ay mukhang two-door fridge. Tama ba? Para siyang refrigerator na two-door. Merong sa freezer, tsaka meron sa ibaba lang. Ayan yung post ng bilyonaryo na si Smugs daw stunned in white. Naka all white kasi si Smugs.
Tsaka bakit nyo pinopost ito billionario.com? Hindi lang ba milyonaryo yung mag-asawa? Bilyonaryo na ba yung dalawang yan? Kasi ang mga pinopost po ng mga billionario.com, mga tetkuyan, even sa kanilang Facebook page, ay yung mga billionaires lang ng Pilipinas. Kaya nga billionaryo eh. Billionario page or billionario.com, isang website na nag-share ng mga activities ng mga billionaires ng Pilipinas, mga apakayayaman. So itong si Kuting at si Smugs, baka bilyonaryo, baka magulat na lang tayo, trilyonaryo na ang mga yan. Kung ang budget natin ngayong taon ay 6 trillion, allegedly, ang budget naman natin ay ubos na 80% na, baka hindi lang, ang nawawaldas na kalahating taon pa lang, mga tatkuya. Kasi simula pa lang ng June, nangangalahati pa lang tayo. Pero nawaldas na ang majority of the 6 trillion. Sipin nyo na lang kung sa 6 trillion, 3 trillion ang napupunta sa corruption. Siyempre, di ba? Hindi naman napupunta sa taong bayan yung budget natin na yan. Aware tayo, baka kalahati, baka higit pa sa kalahati ang naibubulsa na ng mga politiko. So kung 6 trillion ang budget at kalahati ang nabubulsa, di mga 3 trillion na ang nabubulsa ng mga politiko. So ito kayo mag-asawa, bilyonaryo pa trilyonaryo na. Tanong lang, no? Nagtatanong lang tayo. So shinare nila, no, stunning daw talaga si Smugs. Wow, parang beauty queen. 18-year-old stunner, yeah. Stunning daw ang beauty ni Smugs sa all-white niyang outfit na mukhang suman, sabi ni Miss Maharlika. Oh, so galing nga po ng Brunei and dumiretso ng Singapore si Madam. Ikaw na yung naka-all-white pero allegedly kinayayamutan ka ng pinuntahan mong bansa. Pristine na nga ang suot mo, di ba? Kapitag-pitagan, malinis, dalisay, busilak kang tingnan sa all-white mong outfit, pero kinayamutan ka naman pala. Ito po ang expose ni Tentay, mga ate at kuya. Sino tinutukoy ya ditong palaka? Wala naman akong kilalang palaka sa Philippine politics, di ba? Most hated visitor pala si Palaka sa ibang bansa na binisita niya recently. Again, yung mga bansang yon ay Singapore and Brunei. Yun, naka-all white siya na stunner daw. Stunning daw ang kanyang itsura doon, sabi ng billionaire. Masyado daw kasing sugapa sa atensyon ang royal dryness. Akala ko royal highness. Royal dryness. Sino ba yung palakang dry? Sa tingin ninyo, wala na ako ibang maisip na pumunta ng ibang bansa na mukhang palaka at dry, kundi si Madam. Partida, edited pa ang picture dyan, ha? Hindi kulubot ang leeg, ha? Hindi masyadong emphasize ang butod, ha? Masyado daw sugapa sa atensyon ang royal dryness at matapobre sa mga rank and file na binisitang bansa. Matapobre daw. Ay di ba nga, si Smugs, nagbait-baitan doon sa interview ni Kato Nying, pero lumalabas pa rin ang sungay. Tingnan niyo kung paano niya matahin yung mga may tattoo. Ang mga anak daw niya, napalaki daw niya ng tama, wala daw tattoo. So ibig sabihin, pag may tattoo, pariwara ang buhay. Kultura ng mga Pilipino yan, kaya nga nasa atin ng mga pintados. Even yung mga kababayan natin ni Ifugao, yung magbabatok na si mambabatok rather na si Wang Ud, di ba? Puro tato. So pariwara ang buhay. Parte ng kultura ng Pinoy ang tato eh. Tapos sabi nila itlait niya, di ba? Sabi niya bad shot na raw si VP Sara. Ano pa daw? Tingnan mo yung mga nanlalait sa atin, ang mga itsura, tayo cute pa rin. Lumalabas ang pagiging maldita ni Smugs. Kahit babait-baitan, iyak-iyak pa siya doon na naaawa daw siya sa mga matatanda. Kaya daw siya nagkaroon ng Lab for All ba yun? Yung mobile laboratory na libre ang check-up na nakabalandra ang mukha niya na edited na walang pilegis ang leeg. Sa interview niya with Kato Nying, kahit magbait-baitan siya, lumalabas ang masama at magaspang niyang ugali. So, one time, mga ate at kuya, kung naaalala nyo, may isang picture si Smugs na kaharap yung mga royalties yata or mga opisyales ng Japan na naka mini skirt yata siya or basta nakapalda lang siya, tapos yung dapa-dapa or yung sole ng kanyang shoes ay nakaharap sa camera kasi mahilig siyang tumagilid ng D4. Nakaganon yung paa niya, nakatagilid. Kita yung sole ng kanyang shoes
na ang dumi-dumi. Actually, baka hindi dumi yun, baka gas-gas lang. Pero sa Japan daw po, parang improper yung gano'n na nakikita yung, di ba, yung sole or yung pinaka-apakan ng iyong sapatos. Kasi parang, syempre nakikita yung dumi, ang linis ng bihis mo, tapos ang kaharap mo, mga royalties ng Japan or officials ng Japan, tapos ganun. Wala nga raw manners yung si Smugs. So, baka may natatarayan, mata pobre daw, mapangmata. Eh sa Brunei po, ang alam ko, yung mga tao sa palasyo ng Brunei ay mga Pilipino rin. Yung mga empleyado ng hari at reyna, baka may mga nasungit-sungitan si Smugs doon, baka yung mga Pinoy ay nagsi-selfie-selfie, di ba, makikipag-selfie sa kanya. Baka nasusungitan ni Smugs. Sabi dito, she's just being true to herself, so obnoxious daw, sis Abno. Nagpapakatotoo lang siya, nagmamaldita raw. Di ba daw may PSG nga na naggurgur sa sarili matapos niyang tarayan at pagmumurahin. So mata pobre, masama ang ugali, masama ang tabas ng bunganga. Nung Chinese, ano ba to? Chinese New Year anniversary dyan sa BGC. Chinese New Year celebration rather, bisita si Smugs. Biglang nagsulputan yung sinadya daw yun ng Chinese community, yamot daw ang Chinese community. Actually may parade ang mga parang may walk, may hakba, ano ba yan? Parang hakbang maisog ang drama ng mga Filipino-Chinese ngayon. Yung Filipino-Chinese community na yan, mga taga Binondo at kung saan-saan mga negosyante sa Pilipinas, magkakaroon sila ng walk for pagkakaisa. Parang ganon, pagkakaisa walk of solidarity. Mag-aalay lakad ang mga Filipino-Chinese. Kasi nga gusto nilang i-oppose itong gusto ni Kuting na mangyari na magkipagyera tayo sa China. Ay nandito nga naman ang ilang mga Chinese at mga Filipino blood rin naman ang mga yan, half blood, di ba? Tapos masisira ang kanilang negosyo, pumapalag na nga yung itong may-ari ng SM na ano ba yan, si ang apelyido niya na, di ba? Si Henry C yung dating may-ari. At minamanage ang CEO na yung babae. Teresita ba yon? Teresita Angsi. Pumapalag kasi nga ang laman ng ang mga paninda ng mga SM ay karamihan dyan made in China, mga quality products naman. So, mapipilayan ang negosyo ng mga negosyanteng Chinese. Kapag nagkaroon ng economic war pa lang, pag nayamot at nagpanting nayayamot na ang China ngayon sa atin kasi tayo ang nang-provoke sa kanila eh. Umimik na yung isang babaeng in check parang nagkaroon siya ng press con or something. Nagsalita na Pilipinas daw ang talagang niyayamot ang kanilang bansa. Hindi tayo pasasabugan muna ng missile niyan, baka magkaroon ng economic war muna mga tatkuya. Pag nag-cut off ang China ng kanilang pag-i-export ng produkto sa atin, lugi ang mga negosyante dito, yung mga in-order natin sa Lazada, Shopee, sa Shein, o lahat, mga made in China, made in Hong Kong, yung mga yan, good luck. Pati yung mga OFWs natin sa Hong Kong, baka bigla ang pauwiin ng mga yan. Mag-ingat po kayo mga kababayan sa Hong Kong, I don't know kung paano tayo pe-personally ng Hong Kong kapag napikon yung mga yan. Solid pa naman ang mga atat kuya, nakikinig sa kanilang gobyerno. Kahit, di ba, ganun yung mga yan eh. So, ayan. Huwag magdaka dahil dati siyang anak ng mayordoma sa Kapampangan pa, Minigluya. Ano ibig sabihin ng Minigluya? Anak lang ng mayordoma, nagkaroon lang ang apelyedong ganyan. Mata pobre dahil siya ay galing sa pobreng pamilya. Sinusumpa niya ang kanyang pinanggalingan. Kapelyedo lang ng mayaman. Araneta, di ba? Yan ang tunay na laki sa farm o asyenda, pero mayordoma lang di umano si mama, tagahimay nga lang daw ng tinapay yan noon. Right? Lumaki naman daw yan sa asyenda, pero tagahimay lang ng tinapay ang nanay or pati si Smugs nakikitulong. So ang nanay niya ang mayordoma at kailangan niya maghimay ng tinapay para sa mga tao ng asyenda, si Smugs. Kapag gagaling ka sa hirap, dapat lalo kang hindi mapagmata kasi dinanas mo yun. Dapat may empathy ka sa mga mahihirap. Self-entitled Her Majesty, Royal Highness wannabe. So gustong maging royalty. Alam niyo, bigla ko napaisip. Pwede nga gustong, kasi nga siya ngayon ang reyna eh, di ba? Unang babae sa lipunan ng Pilipinas. Siya ang unang gaynang, di ba? So, maybe gusto niyang tapatan yung kanyang biyanan or baka higitan. Kasi ang tawag allegedly ni Madam Imelda kay Butod ay mukhang pagong.
Mukhang pagong raw si Smugs. Di ba may ganyang chika? Ang tawag ni Madam Imelda kay Smugs ay mukhang pagong. So yung insecurities niya nandoon, di ba? Hindi ginagamit na nga palibas sa ulyanin na si Madam Imelda ngayon, kaya every weekend ginagamit for photo of si Madam Imelda. At kapag nagpo-post, Smugs, tanggapin mo sa hindi, nagtitrending lang ang post mo pag ginagamit nyo si Madam Imelda. Kapag nakikita sa Facebook page mo, tumataas ang engagement mo nang hindi mo kailangan magbayad ng trolls at mga bots at kung ano pa man. So, siguro, dahil nga si Madam Imelda elegant pa rin hanggang ngayon at saka yumaman ng bonggang-bongga ang pamilya ni Kuting na yan nung nakaupo yung tatay at nanay, di ba? At highly influential noon si Madam Imelda, kinagigiliwan pag pumupunta abroad. Ay bata pa naman noon, Smugs, si Madam Imelda. Feeling ko nung naging presidente si senior noon, si Madam Imelda, nasa 30 lang hanggang 40 anyos. Bagets pa, ikaw naman magpulubot ka na, 60 ka na eh. Senior citizen ka na. Huwag kang mangarap na maging kasing elegante ng biyanan mo. Hindi sa panglalait sa'yo. Hindi mo mahigitan yun. Baka mahigitan mo ang yaman. Baka mahigitan mo ang madedekwat. Oo. Kasi halatang sugapa kayo eh. Pero peperasahin mo ang mga tao. Say may mga Pilipino dyan sa Brunei, sa Singapore na gusto lang magpa-picture sa inyo tapos mamata-matahin mo lang. Kinayayamutan ka raw kasi prima donna. Yun yung term mga tat kuya. Prima donna si Smugs sa kanyang pinupuntahang bansa. Filingera. Sabi nga, ibagay sa ganda ang pag-uugali. Tinerno na, hindi ka naman kagandahan tapos magaspang paugali mo. Oh. Most hated visitor ka. Akala ko yung asawa mo lang ang kinayayamutan. Alam mo kahit ang asawa niya kinayayamutan. Kasi nga si Kuting parang wala sa sarili. Kung si Butod kinayayamutan sa kanyang pagiging prima donna, yung asawa niya kinayayamutan kasi itong mga ASEAN countries, mga neighboring Asian countries natin mga ate at kuya, ayaw ng gulo. Right? Ayaw ng gera. Ayaw ng conflict. Sino ang mananalo sa gera? Kaya nating manalo sa gera, Kuting? Ano ang ipapalamo natin? Sabi ni Senadora Miriam, ano ang ipapalamo natin sa 1 billion, 2 billion Chinese people? Kung sakaling sumuko yan, Pinas, talo yun na kami kasi kakampi nyo ang anemika. Hindi na kami lalaban, suko na kami. Okay, pag-aari nyo na ang China. Okay, bihag nyo na kami. Ano ang ipapakain natin sa bilyon-bilyong incheck, Kuting? Kung sakaling matalo natin yan, kasi feeling mo kaya mong talunin ang China ng pinamukha eh. Halata po yata ng mga iba pang world leaders na bangag si Kuting. At baka alam rin nila na hindi si Kuting ang nasusunod, kundi yung butod na yan na maarte at matapobre. Mukha naman siyang under desire. Agree ba kayo mga ate at kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.